Kamusta mga Kapinoms TV? Sa panahon ngayon, hindi lang likas na yaman o laki ng ekonomiya ang sukatan ng pagiging globally competitive ng isang bansa. Mahalaga rin ang kakayahan ng mga mamamayan nitong makipag-usap, magtrabaho, mag-aral at makipagkompetensya sa international community. At malaking bahagi rito ang English. Kaya sinusukat ng mga international assessment tulad ng English First English Proficiency Index kung gaano kahusay gumamit ng English ang mga adults sa mga bansang hindi ito pangunahing native language upang makita ang kanilang kahandaan sa isang mas konektado at globalized na mundo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 bansang pinakamagaling sa English sa buong mundo. Pero higit sa ranking, aalamin natin kung ano ang mga dahilan kung bakit sila mahusay sa English at kung paano nakakatulong ang language skills sa kanilang edukasyon, trabaho, negosyo at international competitiveness. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 10, Slovakia. Hindi man agad naiisip ang Slovakia kapag pinag-uusapan ang mga bansang mahusay sa English. Kabilang pala ito sa pinakamataas sa buong mundo ayon sa EF English Proficiency Index 2025. Nakakuha ang Slovakia ng 606 points, sapat para mapasok sa Very High Proficiency category at maging ikasampu sa 123 na bansa at rehiyon na sinuri. Ibig sabihin, sa kabila ng Slovak bilang pangunahing wika, kapansin-pansin ang kakayahan ng maraming Slovak adults na gumamit ng English sa iba't ibang sitwasyon. Isa sa mga dahilan nito ay ang matagal na pagkakaroon ng English sa kanilang education system bilang pangunahing foreign language. Sa kasalukuyang datos ng European Education Statistics, English ang pinakapopular na foreign language na pinag-aaralan sa mga paaralan sa Europe, habang ipinapakita rin ng Slovak ranking na mataas ang proficiency ng populasyon nito. Dahil dito, hindi lang simpleng classroom subject ang English para sa maraming Slovaks, kundi isang kasanayang ginagamit para sa pag-aaral, trabaho at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Malaking tulong din ang pagiging bahagi ng Slovakia ng European Union, kung saan karaniwan ang cross-border education, tourism at employment. Dahil maraming oportunidad ang nangangailangan ng komunikasyon sa labas ng Slovak language, nagiging practical skill ang English para sa mga estudyante at professionals. Kaya naman sa pinakabagong EFEPI, nalampasan ng Slovakia ang maraming mas malalaking European countries at nakakuha ng pwesto sa top 10. Number 9, Belgium. Sa ikasyam na pwesto naman ay ang Belgium, isang bansang kilala sa pagiging multilingual kahit hindi English ang pangunahing native language nito. Mayroong 608 points ang Belgium sa EFEPI 2025 at kabilang ito sa Very High Proficiency Group. Mas kapansin-pansin ito dahil mayroon itong 3 opisyal na wika, Dutch, French at German. Kaya ang mataas na English proficiency ay dagdag na kakayahan sa isang lipunang sanay na sa maraming wika. Ang multilingual environment ng Belgium ay isang mahalagang bahagi ng language learning culture nito. Dahil magkakaiba ang ginagamit na wika, depende sa rehiyon at sitwasyon, mas maaga ring nasasanay ang maraming Belgian sa ideya na maaaring kailanganin nilang lumipat mula sa isang wika patungo sa iba. Kapag nadagdagan pa ito ng English, nagiging mas madali para sa kanila ang makipag-communicate sa mga taong mula sa ibang bansa. Hindi rin maliit ang exposure ng Belgium sa international communication dahil matatagpuan sa bansa ang Brussels, isang mahalagang European political at administrative center. Dahil dito, regular na naririnig at ginagamit ang English sa international business, tourism, higher education at mga multinational organizations. Sa EFEPI 2025, ang 608 score nito ay patunay na napakataas ng English skills ng adult population na nasama sa pag-aaral. Number 8, Sweden. Kung pag-uusapan naman ang mga bansang halos parang natural na lamang ang paggamit ng English kahit hindi ito ang kanilang native language, siguradong mapapabilang ang Sweden. Nasa ikawalo ito sa mundo
na may 609 EFEPI points at kabilang sa Very High Proficiency category. Matagal nang kilala ang Sweden sa mataas na English proficiency at nananatili itong isa sa pinakamalakas na performers sa Europe. May malaking papel dito ang kanilang exposure sa English language media at international communication. Dahil bahagi ang Sweden ng isang highly connected European society, maraming Swedes ang nakakaharap ng English sa entertainment, internet, technology, education at trabaho. Kasabay nito, ang pagkakatulad ng Swedish at English bilang parehong Germanic languages ay maaaring makatulong sa ilang aspeto ng vocabulary at language structure, bagamat hindi ito ang tanging dahilan ng kanilang mataas na proficiency. Kapansin-pansin din na hindi lamang reading o basic comprehension ang mahalaga sa modernong English proficiency. Sa EFEPI 2025, unang pagkakataon na isinama sa global assessment ang speaking at writing. Gamit ang AI-powered assessment technology bukod sa reading at listening. Sa kabila ng mas malawak na paraan ng pagsusukat, nananatiling kabilang ang Sweden sa pinakamahusay na bansa na nagpapakitang malawak ang English skills ng population na sinuri. Number 7. Denmark. Pagdating sa Denmark, makikita natin ang isa pang halimbawa ng European country kung saan napakataas ng English proficiency kahit Danish ang pangunahing wika. Nakakuha ito ng 611 points at nasa ikapitong pwesto sa 2025 EFEPI ranking. Kasama ang Denmark sa Very High Proficiency Group na nangangahulugang kabilang ito sa mga bansang may pinakamataas na measured English skills sa buong index. Malaki ang exposure ng Danish population sa foreign languages dahil sa kanilang education system at sa multilingual environment ng Europe. Kapansin-pansin din na mataas ang participation sa foreign language education sa Denmark. Halimbawa, ayon sa European Statistics, 75% ng lower secondary pupils sa Denmark ang nag-aaral ng German na nagpapakita ng malakas na kultura ng foreign language learning. Kung sanay ang isang estudyante sa pag-aaral ng ibang wika bukod sa Danish, mas nagiging pamilyar din siya sa proseso ng pagkatuto ng additional languages tulad ng English. Dagdag pa rito, ang Denmark ay bahagi ng isang maliit ngunit highly connected European economy kung saan mahalaga ang international communication. Ginagamit ang English sa maraming larangan gaya ng business, higher education, technology at tourism. Kaya hindi nakakulong sa classroom ang paggamit nito. Ang resulta, 611 points at ikapitong pwesto sa mundo. Isang malinaw na indikasyon kung gaano kalakas ang English proficiency ng mga Danish adults na nasukat ng EF. Number 6, Portugal. At bago tayo makarating sa top 5, narito ang Portugal na nakakuha ng 612 points at nasa ika-6 na pwesto sa buong mundo. Napabilang ito sa Very High Proficiency category kasama ng Netherlands, Croatia, Austria, Germany, Norway, Denmark at Sweden. Sa madaling salita, kabilang ang Portugal sa iilang bansa kung saan napakataas ng measured English ability kahit Portuguese ang pangunahing wika. Isa sa mga nakikitang dahilan ay ang malawak na exposure ng Portuguese learners sa English language content. Ayon sa isang OECD study tungkol sa kung paano natuto ng English ang Portuguese 15-year-olds, may mga estudyanteng gumagamit ng English online, sa video games, at maging sa pakikipag-usap sa ilang kaibigan. Habang marami rin ang nanonood ng English language films at series na may Portuguese o English subtitles. Ipinapakita nito na ang English learning sa Portugal ay hindi lamang nangyayari sa formal classroom, kundi pati sa everyday media at digital environment. May papel din ang turismo at international connection ng Portugal dahil regular itong nakikipag-ugnayan sa mga dayuhang bisita at international communities. Samantala, aktibo rin ang bansa sa pagpapalakas ng English education, kabilang ang mga bilingual education initiatives na sinusuportahan ng Portuguese Education Authorities at British Council. Kaya sa score na 612, malinaw na hindi aksidente ang pagpasok ng Portugal sa top 10.
Pinagsasama ng bansa ang formal education, media exposure, at pang-araw-araw na pangangailangan para sa English. Number 5, Norway. Mula sa malamig na Scandinavia, pumapasok sa top 5 ang Norway na may score na 613 sa EF English Proficiency Index 2025. Dahil dito, kabilang ito sa Very High Proficiency category at ikalima sa 123 na bansa at rehiyong sinuri ng EF. Mas mataas na malaki ang score nito sa global average na 488. Kaya malinaw na hindi lang basic English ang kakayahan ng maraming Norwegian adults. Isa sa mga dahilan kung bakit malakas ang English sa Norway ay ang matinding exposure ng mga Norwegian sa international media at kultura. Dahil maliit ang Norwegian-speaking population kumpara sa global English-speaking world, mahalaga ang English para sa access sa international entertainment, information, education, at communication. Makikita rin sa English First data na mataas ang performance ng Norway sa reading at listening na may scores na 625 at 610 ayon sa 2025 country profile. Hindi rin simpleng pagbabasa lamang ang dahilan kung bakit napakataas ng overall result ng Norway. Sa 2025 edition ng EFEPI, unang pagkakataon na isinama sa assessment ang reading, listening, writing at speaking. Kaya mas malawak na ngayon ang sinusukat na English ability. Bagamat mas mababa ang speaking score ng Norway kumpara sa reading at listening, nananatili itong nasa top 5 sa mundo na may kabuoang 613 points. Number 4, Germany. Hindi na rin nakakagulat na makapasok ang Germany sa top 5, lalo na dahil isa itong malaking economic at industrial power sa Europe. Sa EFEPI 2025, tumalon ang Germany sa ika-4 na pwesto mula sa ika-10 noong nakaraang edisyon, habang umabot sa 615 ang score nito. Isa ito sa pinakamalalaking pag-angat na naitala sa Europe sa 2025 ranking. Malaking bahagi ng dahilan nito ang pangangailangan ng English sa isang ekonomiyang malalim ang koneksyon sa international business, science, technology at research. Sa country profile ng EF, kapansin-pansin ang mataas na English scores sa ilang professional groups, kabilang ang R&D, IT, strategy at project management kung saan umaabot sa napakataas na antas ang scores. Ipinapakita nito na partikular na mahalaga ang English sa mga German professionals na nagtatrabaho sa international at technical environments. Pero may isang interesting na detalye sa Germany. Hindi pantay ang English proficiency sa lahat ng age groups. Ayon sa EF Germany, ang mga adult learners ay nakakuha ng napakataas na overall result. Ngunit ang mga below 20 ay mas mababa ang performance at hindi pa ganap na nakakabawi mula sa epekto ng pandemic. Sa kabila nito, ang malaking pag-angat ng Germany mula number 10 patungo number 4 ay nagpapakitang napakalakas ng English proficiency ng adult population na nasama sa EF assessment. Number 3, Austria. Kung akala mo ay Germany ang pinakamalakas sa German-speaking countries, may isang kapitbahay itong mas mataas pa sa ranking. Ang Austria ay nasa ikatlong pwesto sa mundo na may score na 616, isang napakalaking pag-angat mula sa nakaraang edisyon. Sa katunayan, tumaas ang Austria ng 16 points kaya isa ito sa pinakamalaking improvements sa buong 2025 ranking. Mahalaga ang English sa Austria dahil malalim ang koneksyon nito sa ibang European countries at sa international tourism, business, education at culture. Bilang isang bansang nasa gitna ng Europe, regular na nakikipag-ugnayan ang Austria sa mga taong gumagamit ng iba't ibang wika. Kaya malaking advantage ang pagkakaroon ng English bilang karagdagang language skill. Makikita rin sa English First results na malakas ang performance nito sa reading at listening na may scores na 627 at 615. Kapansin-pansin din ang pagkakaiba ng performance depende sa skill na sinusukat. Mataas ang reading at listening ng Austria, ngunit mas mababa ang speaking at writing scores, na nagpapakita na hindi otomatikong pare-pareho ang lahat ng English skills ng isang bansa.
Gayunpaman, sapat ang overall performance nito para makuha ang 616 points at maungusan ang Germany, Norway at halos lahat ng iba pang non-native English-speaking countries sa mundo. Number 2, Croatia. Isang malaking surprise para sa marami ang bansang nasa number 2 dahil hindi ito karaniwang unang pumapasok sa isip kapag pinag-uusapan ng English proficiency. Ang Croatia ay nakakuha ng 617 points. 2 puntos lamang ang pagitan nito at ng Austria at mas mataas pa ito kaysa Germany at Norway. Mula sa nakaraang ranking, umakyat din ang Croatia ng 10 points, dahilan para maging isa ito sa pinakamalaking success stories ng 2025 EFEPI. Malaki ang exposure ng Croatia sa mga international visitors dahil sa napakalakas nitong tourism industry, partikular sa mga coastal destinations nito. Sa isang bansang bahagi ng European Tourism Network, mahalaga ang English para sa hospitality, restaurants, transportation, travel services, at pakikipag-usap sa mga foreign visitors. Kasabay nito, ang Croatian population ay may malawak ding exposure sa international media at digital content na nagbibigay ng dagdag na pagkakataon para marinig at gamitin ang English sa labas ng classroom. At hindi lamang ito tungkol sa simpleng conversational English dahil mataas ang performance ng Croatia sa iba't ibang skills. Sa EF 2025 Country Profile, nakakuha ito ng 637 sa reading, 614 sa listening, at 585 sa writing, habang 526 naman ang speaking score. Sa kabuang 617 points, malinaw na ang Croatia ay hindi lamang mahusay sa pag-intindi ng English, kundi kabilang talaga sa pinakamataas na performing populations na nasukat ng EF. Number 1, Netherlands. At narito na ang bansang muling nangunguna sa buong mundo, ang Netherlands. Sa EF English Proficiency Index 2025, nakakuha ito ng 624 points, pinakamataas sa 123 na bansa at rehiyong sinuri, kaya nananatili itong number 1 sa mundo. Kahit bumaba ng 12 points ang score nito kumpara sa nakaraang edition, sapat pa rin ang performance ng Netherlands para manatili itong nasa tuktok ng ranking. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit napakalakas ng English sa Netherlands ay ang pagiging maliit ngunit highly internationalized ng bansa. Malaki ang pangangailangan para sa English sa international business, education, tourism, technology at cross-border communication, kaya natural na bahagi na ito ng buhay ng maraming Dutch adults. Dagdag pa rito, malawak ang exposure ng Netherlands sa English language media at digital content, kaya maraming tao ang regular na nakakarinig at gumagamit ng English kahit hindi ito ang kanilang native language. Kapansin-pansin ang lawak ng kanilang performance kapag tinignan ang individual skills. Sa EF 2025 Country Profile, nakakuha ang Netherlands ng 634 sa reading at 628 sa listening, habang 554 sa writing at 514 sa speaking. At kahit mas mababa ang productive skills, nananatili pa rin itong number 1 overall. Kaya kung ang tanong ay kung aling bansa ang may pinakamataas na measured English proficiency sa pinakabagong EFEPI, ang sagot ay malinaw. Netherlands na may score na 624 at number 1 sa buong mundo. At syempre, hindi tayo magtatapos dahil alam kong may hinihintay pa kayo. Teka, nasan nga ba ang Pilipinas? Sa EF English Proficiency Index 2025, ang bansang Pilipinas ay nasa ika-28 na pwesto sa buong mundo na may score na 569, kaya kabilang pa rin tayo sa high proficiency category. Sa Southeast Asia naman, nasa ika-2 pwesto ang Pilipinas kasunod ng Malaysia na nagpapakitang nananatiling mataas ang antas ng English proficiency ng mga Pilipino kumpara sa karamihan ng mga bansa sa rehiyon. Malaking bahagi nito ang paggamit ng English sa edukasyon, trabaho, media, business process outsourcing o BPO, at pang-araw-araw na komunikasyon, kaya maaga pa lamang ay na-expose na ang maraming Pilipino sa wikang Ingles. Mga Kapinoms TV,
At iyon nga ang 10 bansang pinakamagaling sa English. Sa huli, ipinapakita ng ranking na ang mataas na English proficiency ay maaaring maging malaking advantage para sa isang bansa na gusto maging globally competitive at economically progressive. Pero mahalagang tandaan na ang English proficiency ay hindi sukatan ng talino, IQ o kabuuang kakayahan ng isang tao o ng isang bansa. Sinusukat lamang nito kung gaano kahusay ang isang grupo ng adults sa paggamit ng English batay sa methodology ng assessment. Ngayon mga Kapinims TV, kayo naman ang tatanungin ko. Kung ikaw ang pipili, sa tingin mo anong bansa ang pinaka-impressive sa listahang ito? Sa iyong palagay, bakit napakahusay ng Pilipinas sa English kumpara sa ibang bansa sa Southeast Asia? At higit sa lahat, makatutulong ba talaga ang mataas na English proficiency para maging mas maunlad at globally competitive ang isang bansa? I-comment nyo sa baba ang sagot nyo para mapag-usapan natin yan. Huwag nyo rin kalimutang i-comment kung tagasan kayo para malaman namin kung saan umabot ang video na ito. Huwag nyo rin kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa aming channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.